For today's video, gagawa tayo o magdi-DIY tayo ng ating screen door, aluminum screen door. Ito, nakabili na nga ako dito ng mga gagamitin natin para sa ating aluminum screen door. Ayan. Meron tayo ditong Alco frame, Alco crossbar, tsaka yung mga angle bar. Ayan. Dito na yung ating mga screen. Ayan. Tsaka yung mga accessories yan. Nakabili na rin tayo. Ayan. Siyempre, una kong tinabas dito yung pinaka-perimeter ng ating pintuan o yung pinakahamba niya. Gumamit lang ako dito ng 1x1 na tubular. Yan. Naka 45 degree yung ating joining dito para maganda siyang tingnan, saka malinis siyang tingnan. Yan. Itong first cut natin dito is ito yung una-unahan natin pagtabas ng aluminum dahil first time lang natin gumawa ng ganitong proyekto o ganitong aluminum screen door. First time ko. Kaya titignan natin kung magagawa ba natin na maayos yung ating screen door. Dahil meron kasi tayong customer na gusto niya tayo na gumawa ng kanyang screen door. Kaya susubukan natin kung madadali natin yung ating screen door, kung ano kalalabasan, kung magiging maganda ba o hindi. Matagal ko na rin kasi gusto magkaroon ng ganito mga trabaho. Ang problema lang, wala naman nagkapagawa sa atin. Yung isang kliyente natin na nagtiwala sa atin na tayo na daw gumawa, kaya susubukan na rin natin kung kakayanan natin gumawa. Ito na yung ating perimeter o yung ating hamba. Ginamit ko nga pala dyan na drill bit isa 1/8 lang. Pati yung mga rivet na ginamit ko dyan isa 1/8 lang din na kulay brown. Para hindi lalayo yung kulay niya dun sa ating analog frame. Yan, tinanggalin lang natin na matatalim kasi delikado yun, baka makasugat. Ito na yung Alco frame, ayan. Alco frame, ito tinakat ko na nga rin. Bali sa pagkat ko ng Alco frame, pantay muna siya, tapos yung pantay muna siya. Mamaya ko na siya ito 45 pagka last cut, pagka sabay ko na siya 45 degree. Yan, kunin ko muna yung lahat ng kanyang vertical tsaka horizontal niya. Yan, after na makuha ko na siya ang parehas para maging same size lang siya. Ayan, mapapansin nyo, tinip ko siya. Ayan. Pero the same time, ginamit ako siya ng clip o yung kanyang clamp. Nag-clamp ako diyan para maging accurate yung ating pagtabas o maging same size lang talaga yung ating pagtabas. At the same time, hindi na rin tayo mag-aaksaya ng masking tape. Dito tinatansya ko pa nga kung aabot yung blade natin sa dalawang pagkat dahil first time nga lang nating magka-cut na to. At umabot naman yung ating blade kasi medyo maliit lang yung ating miter, so maliit lang yan. Bali 8 inches lang yung blade niyan, hindi katulad ng mga talagang aluminum fabricator talaga na 10 inches. Yan kasi isa 8 inches lang. At okay naman, umabot naman siya sa dalawang magkapatong na tubular na 1x2. Yan. Yan. Same size siya. Yan. Ito sinasabi ko na pinaklam ko siya. Kaya para kahit hindi ko na siya gamitin na masking tape, okay na rin. Kasi nakaklam na siya, hindi na siya gagalaw. Mas tipid pa pag ganito. Mas mabilis para sa akin gawa nga pag masking tape, tatanggalin pa yung tape, magtitape ka pa. Dito pag nag-cut na i-clam mo siya, okay na siya, hindi na siya gagalaw. Yan. Same na yung kanyang tsura. Tsaka syempre kikilin natin yung lalagyan natin ng angle bar. Yan, yung kanyang mga bracket. Yan. Dito sinukat ko nga yung angle bar na ginamit ko. Yan. Kailangan kasi, ang gusto ko kasi yan is yung hindi umaalog, yung talagang swak na swak siya. Ayoko na umaalog. Yan, para mas maging maganda rin siya. Yan. Sa part na to walang butas. Pero sa loob may butas siya. At the same time dito, yung pinaka niya is talagang tapat na tapat lang siya sa pinagatistisan natin. Para pag pinatungan natin mamaya dyan yan, hindi na siya lulubog yung ating ipapatong dyan. Yung talagang saktong-saktuhan lang siya. Yan. Kung papasin nyo, kahit na iba rin ako siya ng diretso, hindi na siya gumalaw. Gawa nga na talagang yung pinaka bracket na ginlagay ko dyan is talagang hindi siya umiikot. Saktong-sakto lang siya. Ito yung portion na wala siyang butas. Yung bracket walang butas. Pero yung pinaka frame niya, yung Alco frame niya, isa may butas ng dalawa yun.
para hindi nadudulas yung ating bala. Ayan, papasin yun, sinulatan ko nga siya ng lapis. Ayan. Ayan. Pwedeng gawin natin yan, tatanggalin natin. Ayan, pagka natandaan na natin, para mabutasan na natin. O pwede rin naman na i-direct na natin yung pinaka bala natin o doon na natin siya barinahan. Pwede rin ganun. Pero dito, pinakita ko lang na may butas yung ating alco frame. Ayan, hindi lang kasi kita sa camera, medyo madilim. Malayo yung camera, pero may butas yung alco frame. Pero yung bracket is walang butas. Ayan. Ayan, pwede rin ganyan. Isang rivet lang naman niya. Pag na-rivet na yung isa, ay pwede na kahit na hindi na natin na tanggalin yan. Gawa nga na hindi nagagalaw yan. Importante lang sa bracket, yung isang butas kailangan mai-rivet na natin para hindi susunod na butas, hindi na natin siya tatanggalin at hindi nagagalaw. Ang paggawa na to isa first time ko nga lang gawa, kaya nga talagang pinapako talaga ng gusto yung paggawa ko rito. Talagang may idea ko pero hindi ko alam na kung paano siya gawin. Iba kasi yung ma-experience sa paggawa na to na mas mapapabilis ka pag ma-experience ka na. Unlike yung first time mong magbi-build, wala magtuturo sa'yo, napakahirap. Kasi dito sa aluminum, hindi ka pwede magkamali ng cut. Once na nagkamali ka dyan, talagang hindi mo na magagamit o magamit mo man yan sa ibang proyekto na. Dahil hindi ka pwede magdugtong dito sa aluminum. Kaya kailangan talaga super accurate yung cutting mo. Ito naman yung ating Alco crossbar. Ayan. O divider. Ayan. Dito, magkakatayo rito para sa ating crossbar. Ayan. Isususok na sa gitna yan. Kaya itong, kung papasin, meron akong hawak na maliit na piece, yung pinagtabasan natin, siya ginawa kong pattern para malaman natin kung saan tayo magkakat. Ayan. Kakat natin yan. Saka sa part na to. Ayan. Kailangan mabutas natin siya. Miniterso ko muna yung pagkat dito. Sinubukan ko kung saan ako mapapadali. Kung sa miterso ba o lagaring bakal. Ayan, kung mapapansin nyo, miniterso ko siya, nilagaring bakal ko siya. At para sa akin, yung lagaring bakal siguro mas okay. Kasi gumamit din ako ng grinder dyan. Pero siguro yung pagka lagaring bakal okay na. Mas mapabilis ang trabaho. Sa miterso kasi kailangan talaga pulsuhan lalo sa akin na first time ko lang gumawa na to, medyo nahirapan pa ako. Yan, nilinis ko lang to mabuti para talagang walang sabit, tsaka flat na flat yung ating paglalagay. Dito naman sa ginawa ko rito sa pinaka sa dingding niya isa YP200. Mas maganda to sa YP100. Yung isang haba o yung isang peraso na YP200, sakto lang sa ating ginawang screen door na to. Sumobra to nasa 1 cm lang sumobra rito. Ayan, papasin nyo, yan yung huling tabas ko. Sa 1 cm lang sumobra sa kanya. Ganito yung tsura ng ating YP200. Ayan. Medyo makapal siya sa YP100. Mas matibay ito sa YP100. Kaya ito na yung nilagay ko rito para mas maging matibay yung ating screen door. Lalo sa ating paggawa nga na first time lang natin ginawa to. Kaya kailangan tumagal yung ating unang gawa. Pero dito sa pagkabit natin ito, kung talaga medyo nahirapan ako sa pagsuksok, gawa nga na hindi siya akma o medyo masikip talaga siya. Pero para sa akin, mas okay na okay yung ganitong masikip talaga siya na isinususok natin, unlike yung maluwag. Ito talagang masikip. Mahirapan ako sa pagsaksak niyan. Talagang napakasikip niya sa ating divider tsaka sa crossbar. Nahirapan ako isuksok yung ating YP200. Hindi ko alam kung hindi siya akma sa basta ang hirap ng isuksok. Hindi katulad ng YP100 na saglit lang siya, talagang smooth siyang isuksok. Pero para sa akin, mas okay naman yung ganitong matigas para mas maging matibay yung ating screen door. Yan, after ko siya makuha, syempre ayan, takat na natin yung ating Alco mesh. Ayan.
Yung sukat ng mga screen na yan, lalo sa mesh na yan, nag-allowance lang ako dyan ng 1/8 na may parang hindi lang masyado may sumabit yung ating mesh na yan pag sinuksok natin. Yan, pwede rin tayong gumamit yan ng grinder, pero ako yun na nga lang bolt cutter yung ginamit ko dyan. Ito naman yung ating susunod dito, isa yung expanded wire. Pag nangyari natin ilagay yung mesh na, unang mesh natin na yun, ilalak na natin yung ating perimeter o yung ating alco frame. Kasi itong mesh na to, isa sa labas lang ito nilalagay. Meron tong groove para doon isasaksak o isusuot yung ating mesh, expanded wire, tsaka yung screen mesh. Nalagay na natin yung mga screen mesh. Sa mga edge niyan, sa mga sobra niya, yan, cutter lang matalim yung ginamit ko dyan. Kasi kayang-kaya na ng cutter yung mesh. Medyo manipis lang kasi talaga yung screen mesh. Kaya kayang-kaya natin cutter yan para malinis talaga siyang tignan. Tapos after nating matanggal yung mga sabit-sabit na yan para hindi makasugat, lalagyan na natin yung ating vinyl o yung ating yan na pinaka-rubber niya sa gilid. Yan yung pinaka-lock ng ating screen. Then of course yung sealant. Ang sealant naman isa pang matibay at the same time para yung mga naka-exist na mga wire dyan isa matanggal at hindi siya makasugat. At ito gagamit din ako dito ng Alpha-Lock. Ayan. Meron din ako dito na metal hulso para doon naman sa ating metal para sa Alpha-Lock. Ang kinuha ko nga rito isa 1 meter mula doon sa ilalim, 1 meter. Standard na sukat ng ating handle at saka ng mga ating mga doorknob. Ayan. Diyan natin ilalagay ang ating lock. Yan ating metal hulso. Ayan. Nilagay natin yung ating Alpha-Lock. Sunod naman natin yung ating handle, yung ating Samsung handle. Tinapat ko na rin siya sa Alpha-Lock para same time hindi mataas yung handle, hindi rin mababa yung handle, pati yung susian hindi rin mababa. Gawa nga na yung ating Samsung handle isa hindi naman siya diretso, medyo nakaliko siya na tamang-tama na maisususi pa rin siya kahit na makatapat siya sa handle. Kaya diyan ko na lang siya nilagay. Sinagad ko na lang siya sa pinakadulo para magkaroon talaga ng allowance yung ating susian. Yung kasama na tong bolt, isa medyo mahaba talaga siya. Kaya kung mapapansin niyo, sinukat ko na lang muna yung haba niya. I-grinder natin yung bolt para makuha natin yung tamang sukat. Medyo may kahabaan talaga kasi siya. Ayan, papansin niyo dyan. Sinukat ko na rin yung pinaka kapal ng ating frame, tsaka yung kanyang yung sumuot, kung ilan yung thread na sumuot sa ating handle para makuha natin yung tama. Nag-allowance lang ako din ng mga 1 thread o ng 1/8 para hindi naman mabitin o hindi tumukod yung ating bolt. Yan, linisin lang din natin itong paikot para madali nating maipasok doon sa ating handle. Yan, linisin natin yung pinakadulo. Subukan natin kung okay na siya. Pag okay na siya, ayan, gumamit din ako ng 10mm para nasa countersink. Para yung ulo ng ating bolt isa talagang lapat na lapat siya doon sa ating pintuan. Para maganda siyang tingnan, hindi siya nakausli. Kaya kinuntersink ko pa siya ng 10mm na metal drill bit. Tapos ilalagay ko na rin dito yung ating bended handle. Yung bended handle wala pa tong butas kaya binutasan ko na to. Tsaka ko lang siya niribit ng tagisa. Mas okay na sa akin yung bended handle sa loob para hindi masyadong, para sa akin kasi parang pangit tignan pagka masyadong malaki yung handle sa loob. Kaya yun na lang bended handle yung lagay ko dito sa loob. Okay naman na yan. At dito, tinanggal ko na rin yung mga matatalas sa gilid. Ayan, napakatatalas yan. Delikado yan. Baka makasugat pa yan. Kaya ako, ayan, kinikil ko pa lahat ng dulo niyan. Tsaka lahat ng mga exist na
makakasugat. Yan, tinanggal natin para hindi delikado yan. Baka tumama sa paa natin yan, isa sugat sigurado yung ating magiging paa niyan. Ayan, malinis na siya. Hindi na siya nakakasugat. Napapansin, nahawakan ko na siya. At dito hindi naiiwasan yung ating mga ganitong mga tama. Ayan. Gawa nga sa delivery natin, yung pagkuha natin na to, is hindi maiwasan yung mga gasgas na ganyan. Kaya ang naging diskarte ko rito, ayan, meron ako dito nga pinturang itim. Ito isa matte black. Ayan, matte black yan. Ayan, medyo pinturahan lang natin siya ng ganyan para hindi masakit sa mata. Matanggal lang yung ganyang puti. Meron dito na screen door. Ayan, papasin nyo rito is analog type to. Meron tong 1x1 na hamba. Yan ang kanyang itsura. Yan, dito sa ginawa ko dito sa ilalim, ito, medyo makapal to. YP200. Yan, makapal-kapal to kasi sa YP100. Tapos dito sa screen niya, bali tatlong klase. Isang pinakamalaki, sumunod sa pinakamalaki, tsaka yung ito, screen mesh, yung pino na. Bali tatlong piraso yan. Manipis. Yan, kita naman sa camera. Yan, saka yung susunod, bali tatlong klase na screen. Yan, Samsung handle, Alpalak. Yan, Alpalak. Yan, papansin nyo, pwede pagkalalabas kayo sa bahay, maganda siya, masusian siya, paglalabas kayo. Then dito sa loob, masususi siya. Ayan, papansin nyo yan. Tapos dito, meron siya sa ilalim na lock. Ayan, para hindi siya napipihit. Ayan, may lock siya. Dito, ayan, binababa. Para may lock siya rito, para hindi siya napipihit. Kung in case may bata kayong ayaw lumabas, ayan, meron siya rito lock. Dito, ayan. Tapos dito sa pinaka ginawa kong joining niya, papasin nyo sa join niya. Ayun, yung join niya, ginawa ko siyang kanto mesa o 45 degree. Yan, 45 degree para malinis siyang tingnan. Yan, naka 45 degree siya. Yan, ang kantuhan niya isa naka 45 degree para malinis siyang tingnan. Yan, papasin nyo, maganda siyang tingnan pagka naka 45 degree. Yan, medyo mahirap siyang gawin pero okay naman. Mas maganda kasi siya, mas representable siyang tingnan kapag naka 45 degree. Yan. Yan, ready for deliver na to. Yan. Thanks for watching.